naintindihan po natin yan? Oh, so, Nanay Marilyn, ganun po natin. Tama po ba na gumamit po tayo ng pot holders po pag hawakan po natin yung ice? O ano, palakaw natin natin Marilyn. Palakaw natin. Palakaw natin. Nanay Laureta, tama po ba na hawakan po agad ang mainit po na wax kapag natunaw? Hindi po, ano? Kasi makapasok po tayo. Ayan, palakaw natin. Tatay Jamie, bilang dating foreman po, tama po ba na gumawa po tayo sa kulog na lugar kapag may usok po yung opo, ano hindi po. Lalo na po pagkulog, tayo po ay mga suffocate. Ayan, maraming salamat po. Palakpakan po natin yung ayan, mahalaga din po na maalala natin na masod din po ng apron kapag nagawin tayo sa mga bahay po natin. Ano, para may protektahan po natin ang ating mga gamit, ang katawan po. Saka mahalaga din po na hugasan po natin ang mga kamay po natin pagkatapos po natin gumawa. Para po hindi makontaminate yung pagkain po na hawakan natin. Ayun naman po, at susunod naman po ay yung mismong paggawa na po. Ayan. Dapat po tayo sa mismo paggawa, kung pag-agaralan na po natin kung paano gumawa ng candle. Yan. Una po muna natin pag-aralan yung paggawa ng kandila bago gagawin po natin yung mamaya. Ito po yung mga basic supply sa kandila. Yung wax po, una-una po yung wax. Makipakita nga silin yung wax. Yeah. Silin po natin ang wax. May wax po tayo. O tingin na lang po, ayun po, ganyan po yung wax na sinasabi. Yan tawag po sa wax na binili namin ay soy wax. Meron din pong bee-wax, paraben. Yan po yung mga pwede natin gamitin sa paggawa ng kandila. Meron din po tayong wick na sinasabi. Yung wick po na sinasabi, yung tali sa kandila. Ayan po. Yung sinisimplihan. Mas meron din po tayong essence or oil. Yan naman po yung mga pampabango sa kandila na nagamit natin. Yan po yung oil. Tapos yung container naman po, syempre, yung baso or yung mga molder, nilalagay natin sa kandila. And then, meron din tayong, syempre, melting pot, yung lutuan natin. And meron tayong kitchen thermometer para sukatin natin kung gaano ka init yung dapat pag gumagawa ng kandila. And meron din tayong mga teaspoon, metric cup, and meron din tayong mga stick para kung hindi kumalaw yung tali na ginagamit natin sa kandila. Ngayon, alam na natin ang mga tools at saka ingredients sa paggawa ng kandila. Punta na tayo sa step 1. Una daw po, sukatin natin yung wax. Eh ma'am, wala nga po kaming kilohan. Wala po kaming sukatan. Paano po natin susukatin yan? Okay lang po yan. Ang gagawin po natin, lagyan po natin yung double seal rule na sinasabi. Ibig sabihin, lagyan po natin, gamitin po natin yung baso, 2 beses po natin sa kanyan. Para pag natunaw po siya, bababa po siya, magiging isang baso na lang. Gets po, yun po yung gamitin natin kasi wala tayong sukal. So, start na po, ilagay natin yung wax sa melting pot. Ilagay daw po yung wax sa melting pot. Doon po sa pot na sa kaldero po, napagkinawa natin kahit na yung kaldero, pwede po yan natin yung and pwede rin po kayo magluto sa rice cooker ng kunaway, ilagay yung wax sa melting pot. Ito po yung rice cooker, meron po sa pie, dough, ganyan. Ang tip po, kapag po mag-ano tayo ng kandila, dapat daw po kalahati lang po yung takip natin. Hindi po natin isasara ng todo yung yung kaldero. Kasi po pag sinara natin, uusok po siya. Yung usok niya, yung tubig, bababa ulit doon sa kandila. Ilalahok na po yung tubig doon sa kandila. Hindi na po mabubuo. Kaya po gagawin natin, kalahati lang po yung takip. Naintindihan po? Then step 3 naman po, kunawin ang wax. Painitin ang wax ng dahan-dahan gamit ang double boiler. Kung wala naman tayong double boiler, wala tayong talagang mga kalat-kalat dyan, napagawa talaga ng makina. And then gamitin po natin mismo, pwede po yan, yung kasulog gamitin natin ngayon or yung mga rice cooker, ganyan. Dapat po nakalow lang yung apoy natin. Kung nakalow po, syempre,
Ayan, buo po muna. Nakita natin na buo pa siya hanggang sa may parang hanggang sa may ulam-ula. Hanggang sa may parang tubig na po siya. Dapat po kapag natutunan tayo ng wax ay wala pong usok. Kasi po pag may usok, ibig sabihin po nun ay masyado pong mainit at masusunog po yung wax natin. Pag high naman daw po ako, kunyari may nagmamadali tayo, may gagawin tayo, gusto natin matapos sa yung pagkagawa natin ng kanila. Pwede naman po natin i-high yung upper, relax natin yung high. Pero kailangan po natin siyang haluin ng haluin po every 30 seconds para sa tatlong po segundo. At mas mabilis po siyang matutunaw. Tapos kapag po 70 to 80% or halos lampas kalahati na po ng wax na nilagay natin tunaw na po, dapat nilow na po natin ang apoy. Huwag na po natin i-high kasi po masusulit na po siya. Step 4 naman po, pagpapainit ng wax hanggang sa tamang init para sa tiglan. Dapat daw po 180 degree Fahrenheit or 85 degrees Celsius. Eh ma'am, wala nga po kaming thermometer. Paano po namin kung gano'n kainit yan? Okay lang po yan. Malalaman po natin na nasa 100 degree Fahrenheit po ang init ng apoy kapag po yung wax ay para na daw pong tubig. Clear na po siya, tubig na po yung niya. Wala na po siyang mga puti-puti o mga parang ulap-ulap na hindi po napupunas na matunaw. Ibig sabihin po ng 180 degree Fahrenheit na po siya. Tapos, parang pupupunas po siya, may tumatalong-talong po ba ganyan. May mga kumikis na po siya ng kanila. Yes po, yun po, ibig sabihin po ng 180 degree Fahrenheit. And dapat po, kahit po kumukulong siya, hindi po dapat siya umusok. Kasi nga po, pag umusok ay sunog na ang ating wax. Yan. Tapos, isa pa rin pong sign para malaman natin na 180 degree Fahrenheit na po. minutes na. Kapag hinausaw po natin yung sign na Nilagay. Seven. May patayin na sa mall. Tutulog na. Tapos kapag naman po, umuusok na, hindi natin na malayan. Bilisan mo lang. Kailangan ba kasi Kasi pag sinindit yun ang hindi pwedeng puputol-putulin pa rin. Step 5 naman po, ilagay natin ng essence oil. Yung pagpabango po dun sa kanila. Di ba yung sabi namin na sa meeting na hindi lang po natin, hindi lang po basta kanila yung natin. Pwede